Good morning to all my followers, to all the netizens out there. So ang nakikita nyo isang Speed Queen commercial heavy duty dryer. So ang reklamo nito, wala daw heater, hindi daw gumagana. So pagka hindi ka familiar sa ganitong mga washing, may secret kasi ito eh. Tingnan nyo. Nakalas ko na yan. So, nakalas na natin ng mga tornilyo dito. Yan. Tapos, ibubukain mo na lang ang ganyan. Ayan yung kanyang diagram. O, kita mo. Iniwan nila dyan sa loob. Para just in case mag-re-repair ka, makikita mo. Check natin ang dryer. So, ito yung kanyang diagram. So, dito, makikita nyo na kung saan ang connection at kung saan ang heater, switch, kanyang motor, at paano yung operation. So, pag hindi nyo pa kabisado ang mga i-repair nyo, much better na check nyo muna kung nasaan ang diagram para hindi kayo malito. Let's go, guys. Okay, so tingnan nyo na lang at tatagal lang video natin kapag isa-isahin ko pa yan. Okay, so inalis natin yung cover dito sa harap. Kung mapapansin nyo, front load ang dryer na to. So yun yung kanyang Thermodis fuse yan, open siya. So yun yung kanyang thermostat, yung may orange. So yan ang tatanggalin natin kasi nag-open. Yan. Ayan, so makikita nyo sa diagram, nandyan yung fuse, thermal fuse. Ayan siya, thermal fuse. Pumunta sa orange bago pumunta dito sa cycling thermostat. So ito yung hinahanap natin kasi hindi nag-heater. Yan. So ito naman yung kanyang limit thermostat. So ayun yun, no? Yung kulay pula. Yan yung limit thermostat niya bago doon pupunta dito sa kanyang. Ito ang tawag namin dito is overload protector sa amin to, pero nakalagay dyan thermal fuse. Actually nagka-cut off dapat to, pero normally open na siya, so ibig sabihin sira na to. Open yung kanyang thermal fuse. Ayan, so pag nagre-repair kayo ng ganito, i-pull out nyo muna yung, pag i-pull out nyo yung kanyang thermodis, yung nakikita nyo dun, heater, coil ng heater yun. Yan, nakikita nyo sa butas. Ayun, no? Parang guhit-guhit. Ito, heater yan. Yan yung guhit-guhit na yan. So, maganda pa yung kanyang heater niya. Actually, bago pa to eh. So, nag-open lang talaga yung kanyang thermodis. Usually, ito naman ang nasisira dito sa mga dryer na may heater. Now you know. Okay, so pull out natin. Ito na siya. Double check natin. Okay. So wala pa rin akong assistant kasi kulang pa yung aking followers or mga subscribers. So sana mga Karakul Big Enemy, pag nakita nyo itong video na to please don't forget to subscribe, paki-share na rin at paki-like na rin ng ating channel. So ayan siya. So open talaga, naka-continuity test tayo ayan, dinig nyo. So open, normally close dapat ito, nag-o-open talaga to, pero pag nasira na talaga
Nag-open to pagka okay. Close pagka nag-overload na. Tapos pag lumamig na, dapat babalik ulit. Pero ito, hindi na. So defective siya. Kailangan natin munang bilhan to. Alright, para ma-sure natin na okay yung ating heater, i-check muna natin. Kuhanan natin ng kailangan naka-ohms siya, then kailangan hindi siya shorted. Check muna natin. Okay, so i-check natin. Full. Maulan kasi mga karakol. Dito ako sa likod ng bahay ng may-ari. Nalaglag yung ating tester, mga karakol. So, check natin yan. Ayan o. Yung terminal na to, papunta doon. Ayan. So, ito kasi linya na to, papunta dyan. So, pwede na tayo mag-check dyan. Tapos yung linya dito. Di ba? So, memplang. Ayan o. So, buo siya. Kita nyo? Lapit natin konti. 10.5. Alright, so medyo malabo kasi pagka ganito ang cellphone. So buo siya. Tapos i-test ground natin. So far wala naman. Hindi siya makita masyado pero wala naman wala. So pag pull out kayo, make sure na ibabalik nyo din yung mga cover muna. Purpose nyan guys, para hindi mawala yung mga piyesa or mga tornilyo or hindi pasukin ng anumang uri ng insekto. Ayan, tingnan nyo, i-cover. So, cover ko muna. Okay, so itayo muna natin. So, kinabit muna natin ang mga kinalas nating mga tornilyo. Babalikan natin ito mga karakul kapag nakabili na tayo ng piyesa. Let's go! A few moments later. So, eto na yung ating bagong overload. Ayan. So, ito lang naman pinapalitan dyan yan. Kaya tinornilyo na lang natin. So, kabit na natin. Tanggal na rin ang kanyang screw, tornilyo. Yan. So, ayan na siya. Kung makikita nyo, nakakonect na. Okay. So, ang gagawin natin dito, testing na lang natin. Hindi rin kalimutan ilagay ang terminal. Alright, so let's test it. So ito pala yung ating ginagamit na kailangan meron kayo nito. Marami na rin mga adapter nito para kung maraming iba-ibang brand dyan So tinakpan ko na yung brand nito kasi baka mamaya ma-copyright tayo. Ayan, magandang equipment itong mga ganito mga karakul. Kung meron kayo nito, mas madali ang trabaho. So ayan na nga mga karakul, nasira ang thermal fuse o tawag namin dyan is an overload protector dahil sa maybe siguro nung ginagamit itong washing na to or dryer na to na on ito, nawalan laman, so nag-overload ang ating heater kaya bumitaw at hindi na bumalik. So sa ngayon umiinit na to, so hindi natin makakuha na ng temperature kasi wala naman tayong infrared.
Pero okay na to. It's just the thermal fuse, mga karakul. Alam nyo na kung ano ang problema kapag ganitong hindi nag-heater ang ating dryer. Sa mga bago pa sa aming channel, please don't forget to subscribe, like, and share this video. Pakipindot na rin ang ating notification bell para ma-notify tayo sa ating mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.